Magandang araw. Ngayong araw na to, tatalakayin na naman natin yung tungkol sa iba't ibang uri ng paglalagom. Ano ba ibig sabihin ng salitang paglalagom? Of course, ito yung tinatawag na pagbibigay ng buod. Okay, so isa sa ibibigay nating halimbawa ay ang pagsulat ng abstract. So, ang agenda natin ngayon ay tungkol sa pagsulat ng abstract. So, panimula. So, isa sa mga mga kasanayang dapat matutunan ng mga mag-aaral ay ang kakayahang bumuo na isang paglalagom o buod. Ano nga ba ang paglalagom? So, ang lagom ay isang pinasimple at pinaikling version ng isang sulatin o akda. So, alamin muna natin yung kasanayang mahuhubog ng mga mag-aaral habang nagsasagawa ng paglalagom o pagbubuod. Una, natututuhan ang pagtitimbang-timbang ng mga kaisipang nakapaloob sa binabasa. Natutukoy niya kung ano ang pinakamahalagang kaisipang nakapaloob dito at gayon din ang mga pantulong na kaisipan. Pangalawa ay ang tinatawag na natutuhan niyang magsuri ng nilalaman ng kanyang binabasa. Natutukoy niya kung alin sa mga kaisipan o mga detalye ang dapat bigyan ng malalim na pansin sa pagsusulat ng lagom or buod, or in English, tinatawag siyang summary. Pangatlo, nahuhubog ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat, particular ang tamang paghabi ng mga pangungusap sa talata. Sapagkat sa pagsulat ng lagom, mahalagang ito ay mailahad ng malinaw, hindi maligoy o paulit-ulit. Pang-apat, nakatutulong sa pagpapaunlad o pagpapayaman ng bokabularyo. Sapagkat sa pagsulat nito ay importanteng makagamit ng mga salitang angkop sa nilalaman ng tekstong binubuod. Okay? Then, ano nga ba ang abstract? Ang abstract ay isang buod ng pananaliksik, thesis, dissertation, journal na naglalaman ng kabuuang nilalaman ng isang pag-aaral. Ito ay nakatutulong sa mabilis na pagsisiyasat ng mga pag-aaral na kung saan nakalatag ang layunin, suliranin, metodolohiya, disenyong ginagamit, kinalabasan at panibagong tuklas. Sa isang publikasyon, tinatawag din itong precis o synopsis. Precis o synopsis. Alam kong nararanasan nyo na itong sulatin. Okay? Ayon kay Harper, ang abstract ay mula sa salitang Latin na abstractus na nangangahulugang drawn away o extract from. Sa pag-aaral, ang abstract ay ginagamit bilang buod na kadalasay makikita sa panimula o unahan ng mga journal at aklat pampananaliksik. Ito ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, layunin, metodolohiya, resulta at konklusyon. Binubuo ito ng susing salita o keywords. Ano ba yun? Yung mga palatandaan. Okay, may dalawang uri ng abstract. Una ay ang tinatawag na deskriptibong abstract. Sasabihin nating deskriptibo, of course, inilalarawan ang pangunahing ideya ng isang ginagawang pag-aaral o pananaliksik. Binibigyang pansin ang kaligiran, layunin at paksa ng papel at hindi ang pamamaraan. So, deskriptibo, paglalarawan yan, from the word describe, di ba? Then, resulta, conclusion. Ito ay nauukol sa kwalitatibong pananaliksik na karaniwang ginagamit sa agham panlipunan
Psikolohiyang Sanaysay at Humanidades. Ang ikalawang uri ng abstract ay ang tinatawag na informatibong abstract. Ano nga bang nilalaman ng informatibong abstract? Inalalahad ang pangunahing konsepto o ideya na nagsisilbing lagom sa kaligiran, layunin, paksa, metodolohiya, resulta at konklusyon na isang pag-aaral, pananaliksik at papel. Then sa pagsusulat ng abstract, may mga dapat tandaan. Una, bilang bahagi ng alituntunin ng pagsulat ng mga akdang pang-akademiko, lahat ng mga detalye o kaisipang ilalagay rito ay dapat na makikita sa kabuuan ng papel. Ibig sabihin, hindi maaaring maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi binanggit sa ginawang pag-aaral o sulatin. Pangalawa, iwasan din ang paglalagay ng mga statistical figures o talahanayan sa abstract, sapagkat hindi ito nangangailangan ng detalyadong pagpapaliwanag na magiging dahilan para humaba ito. Pangatlo ay gumamit ng mga payak, malinaw, at direktang pangungusap. So, huwag kang paligoy-ligoy. Huwag maging maligoy sa pagsulat. Then, pang-apat, maging objektibo sa pagsulat. Ilahad lamang ang mga pangunahing kaisipan at hindi dapat ipaliwanag ang mga ito. Okay? Then yung panglima, higit sa lahat ay gawin lamang itong maikli, ngunit komprehensibo kung saan mauunawaan ng babasa ang pangkalahatang nilalaman at nilalayon ng pag-aaral na ginawa. Then, dadako tayo sa hakbang sa pagsulat ng abstract. Una, basahing mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na gagawa ng abstract. Kalawa, hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan o ideya ng bawat bahagi ng sulatin mula sa introduksyon, kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon. Pangatlo, buuin gamit ang mga talata, ang mga pangunahing kaisipang taglay ng bawat bahagi ng sulatin. Isulat ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bahaging ito sa kabuuan ng papel. Pang-apat, iwasang maglagay ng mga ilustrasyon. Then, panglima, basahin muli ang ginagawang abstract. Suriin kung may nakaligtaang mahalagang kaisipang dapat isama rito. Pang-anim, isulat ang pinal na sipi nito. Paalala, hanggat maaari isulat ang abstract sa isang buong pahina lamang. Okay. Pakatandaan o pakaisipan na ang abstract ay isang papel na bahagi ng pananaliksik na kung saan naglalaman nito ng kabuuang impormasyon hinggil sa nilalaman ng isang papel pampananaliksik. Karaniwang istruktura ng abstract ay nagsisimula sa introduksyon kung saan mababasa ang mahalagang impormasyon sa kabanata 1. Then sa bahaging katawan o gitna naman, mababasa ang mahalagang impormasyon hinggil sa metodolohiya ng pag-aaral. Mababasa naman sa bahaging wakas ang mahalagang impormasyon sa kabataan sa kabanata 5 ng pananaliksik. So, wrap up tayo. So, ang paglalagom o buod o yung tinatawag na summary sa English, bali bubuo o susulat kayo ng abstract batay sa pananaliksik na nabasa ninyo dito sa link. Okay? Okay, so yun lang. Maraming salamat and don't forget to like and subscribe.
para sa panibagong talakayan. Okay, maraming salamat.